Magandang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Okay. Ang topic po natin ngayon ay ano ang mangyayari sa lupa pagkatapos ng rapture, no? Ito po ay part 2 na, no? Na-discuss ko na po yung part 1. Ito na rin po ang part 2, no? Ano ang mangyayari sa lupa pagkatapos ng rapture, no? Manalangin muna tayo, mga kapatid. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat sa araw na ito at sa pagkataon muli namin pag-aralan ang iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, buksan mo ang aming puso at isipan upang maunawaan ang katotohanan na nakasulat sa Biblia. Tulungan mo kami na makikita kung ano ang mangyayari sa mundo pagkatapos ng rapture upang lalo kami magtiwala sa gospel ng iyong biyaya. Gabayan mo ako sa pagtuturo at bawat nakinig ay bigyan mo ng karunungan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ang topic po natin ulit, ito po ang tinatawag na ano ang mangyayari sa lupa pagkatapos ng rapture. Dahil po ang rapture ay mystery program. Ang second coming ay nasa prophecy program. Magkaiba to po itong pangyayari na magaganap. Si Kristo ay nasa second coming, bababa na literal na tao, no? Si Kristo sa rapture ay sasalubungin ang mga mananampalataya sa alapaap. Yan po ang pagkakaiba ng dalawa, no? So mga kapatid, ayon sa Biblia, darating ang isang araw na kukuhanin ni Kristo ang kanyang church or the body of Christ. Ito ang tinatawag na rapture. Kapag nangyari ito, mawawala sa lupa ang mga tunay na mga believers ni Jesus Christ. At pagkatapos nito, may malaking pangyayari na mangyayari sa buong mundo. At ito po ang ating pag-uusapan, no? So number 1, mawawala ang pumipigil sa paglabas ng Antichrist, no? Kasi po hindi siya makalabas dahil nga po ay may pumipigil po sa kanya. So kailangan mawala muna yung mga pumipigil o restrainer na siya ay lalabas o lalantad, no? Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 6 and 7, at ngayon alam ninyo kung ano ang pumipigil sa kanya upang ay mahayag sa tamang panahon. Verse 7, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, ngunit may isang pumipigil muna hanggang siya ay maalis sa gitna, no? Ayon kay Apostol Pablo, may pumipigil muna, no, sa paglabas ng Antichrist, no? Kasi maraming Bible teacher din ang naniniwala na ito po ay tumutukoy din po sa Holy Spirit at kumikilos sa pamamagitan po ng church. Kapag nangyari ang rapture, mawawala ang church sa lupa. At kapag naalis na ang pumipigil, lalabas ang Antichrist, no? Magsisimula ang malaking panlilinlang sa mundo, no? Dito na siya mag-uumpisa kasi po wala na yung umahad lang sa kanya. So dito niya linlangin ang buong mundo sa kanyang gawain, no? So number 2, lalabas ang Antichrist sa panlilinglang sa mundo. 2 Thessalonians chapter 2 verse 8, at pagkatapos ay mahayag, no, ang masamang iyon na papatayin ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig at wawakasin sa pamamagitan ng liwanag ng kanyang pagdating, no?
So pagkatapos ng rapture, may isang leader na lalabas. Siya ang tinatawag na Antichrist. Sa simula, magmumukha siyang tagapagligtas ng mundo. Magbibigay siya ng mga solusyon, no? Solusyon sa crisis sa ekonomiya, solusyon sa kaguluhan sa politika, solusyon sa mga digmaan. Pero ang totoo, siya ang manliling lang, no? Ang totoo, siya ay manliling lang, no? Maraming tao ang malilin lang dito, no? Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 11, at sa lahat ng panlilinlang ng kasamaan para sa mga napapahamak dahil hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila ay maligtas. Kaya papayagan ng Diyos na dumating sa kanila ang malakas na pagkalinlang upang sila ay maniwala sa kasinungalingan, no? Pagkatapos ng rapture, maraming tao ang magtatanong kung nasaan na ang mga taong nawawala. Pero dahil tinanggihan nila ang katotohanan dati, papayagan ng Diyos na sila ay malinlang. Maniniwala sila sa sistema ng Antichrist, no? Dahil itong mga naiwan, ito po yung mga perverted gospel na umaasa sa kaligtasan sa kanilang sariling gawa, no? Hindi sila nakikinig sa totoong gospel na ipinapangaral ni Apostol Pablo na tanging naliligtas po tayo sa biyaya at wala pong kasamang gawa o effort, performance na para sa kaligtasan, no? Ito ang mga taong naiiwan sa lupa, no? Number 4, dito po magsisimula ang 7 years tribulation o ang tinatawag na kapighatian sa buong mundo. Dahil kapag ikaw po ay naiwan sa 7 years tribulation, harapin mo ito ang buong 7 taon na kapighatian. At dito po ang kaligtasan ay physical, no? Physical ito, no? Ito po ang lagi nilang kinukot ang Mateo 24 verse 13. Ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Dito na po. Ang verse na ito, dito na po papasok sa 7 years tribulation. Dahil ito po, puro ito kaguluhan, ang 7 taon, no? Na dadanasin ng mga naiwan sa rapture. Ito na po ang physical salvation na laging kinukot ng ibang sikta, no? So anong mangyayari sa 7 years tribulation, no? Ito po ay makikita o mababasa natin sa Daniel, no? Book of Daniel. Daniel 9 verse 27. Basahin natin, no? And he shall confirm the covenant with many for 1 week, no? 1 week. And in the middle of the week, he shall cause the sacrifice and oblation to cease, and for the overspreading of abominations, he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured out the desolate, no? So ang unang 1 week sa propesya ni Daniel ay tumutukoy sa 7 years. Ang he dito, ang he na words sa verse ay tumutukoy sa Antichrist, no? Dito, in he shall confirm a covenant. Siya po ito ang he, no? Ang he ay tumutukoy dito sa Antichrist, no? Sa simula ng 7 years, magkakaroon siya ng peace covenant, no? Sa Israel at sa maraming bansa. Ito ang pagsisimula ng 7 years tribulation, no? So ang 7 years tribulation po ay may dalawang hati ito, no? Kakalahati dito, no? May 3.5
and a half, 3.5 years and 3.5 years. So bali dalawang pangyayari ito, no? Ang unang first half ng tribulation ay 3.5 years, no? Mababasa natin sa Matthew 24 verse 15, no? When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, no? Sa kalagitnaan ng 7 years, sisirain ng Antichrist ang kasunduan, no? Ito ang tinatawag na abomination of desolation. Dito magsimula ang mas matinding paghihirap sa mundo, no? Dito lilitaw at dito na ang kapighatian mag-uumpisa, no? So sa second last 3.5 years, no? Ito po ang Great Tribulation talaga, no? Matthew 24 verse 21, for then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall, no? So ito ang huling 3.3 taon, no? Ay tinatawag na Great Tribulation. Ito ang pinakamahirap na panahon, no? Sa kasaysayan ng buong mundo ng mangyayari. Magkaroon ng persecution, chaos, at judgment of God. Dito na po ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot, no? Sa pang-last na 3.5 years, no? So papasok na naman po ang mark of the beast, no? Sa Revelation 13 verse 16 and 17, in he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive the mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell save he that had the mark, no? So ibig sabihin sa panahon ng tribulation magkakaroon ng global system ng Antichrist. Lahat ng tao ay kailangan tumanggap ng mark of the beast upang makabili at makabenta, no? Kapag wala kang mark of the beast, no, marka, hindi ka pwede bumili o magbenta, no? Sa number 5, judgment of God, no? Sa Revelation 6 verse 16 to 17, and said, to the mountains and rocks, fall on us, and hide us from the face of him sat seated on the throne. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand, no? Ibig sabihin, sa panahon na ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot sa mundo, magkakaroon ng kaguluhan, no? Famine, pestilence, earthquakes, at iba pang sakuna. Ito na po ngayon ang mga sign na mga lumalabas na ang mga bansa ay nagpapakita na, no? Sa kaguluhan. Bansa sa bansa ay nagkakagulo, no? Number 7, ito na po ang Armageddon, no? Armageddon War. Sa Revelation 16 verse 16, and he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon, no? So ibig sabihin, sa huling bahagi ng tribulation, magtitipon ang mga bansa laban sa Israel. Ito ang huling digmaan bago ang second coming. Ito po ay pag-isahan nila ang bansang Israel na kanilang lulusobin, no? Ito naman po ay mangyayari sa second coming. At ito po ay didiscuss natin sa part 3, no? The second coming of Christ, no? So salamat po sa mga nakikinig. Sana po may naintindihan. At thank you Lord sa inyong salita. God bless.